Ito yung sunod, mga kababayan. Hay nako. Ano yan? O dito tayo mga kababayan sa 18 Marines. Puta, ito pa. Ito pa mga kababayan yung sinasabi nilang Rekpisi Hilupot ng Chaicher, no? Ito yung sinasabi nilang bagmen daw, bagmen. Ito mga kababayan. Ito yung sinabi nilang bagmen daw ni Saldico na may hawak na katotohanan. Merong ebidensyang pinaghahawakan. Ito daw yung tulay para malaman natin kung sino yung nahatira ng maleta. Alam nyo ba ang totoong nasa likod nitong mga 18 bagmen ni Saldico? Yung mga bodyguard ni Saldico, yung mga kargador. Ito yung mga senador na sangkot sa flood control. Bakit? Sinusuportahan nila itong mga bagmen na to para ituro kung sino ang nakatanggap ng maleta para matabunan ang flood control issue. Ngunit mga kababayan, iniwan sa ere. Napansin niyo yung 18 Marines ni Defensor, ang sabi may Blue Ribbon Committee daw. Ni isang senador ba may sumipot? Meron. Si Amy. Kaso di pinapapasok. Kasi ang kailangan nila doon, si Marcoleta, si Cayetano at si Pia. Pero anong ginawa ni Cayetano, ni Pia at ni Marcoleta, ni Alan, ni Pia at ni Marcoleta? Hindi sinipot si Mike Defensor, pati ang 18 Marines. Iniwan sa ere. Ngayon, yung mga kasong sandamukal na kaso sa kanila ng mga personalidad na pinagpangalanan nila, sinong sasalunon? Paano yung napakadaming tagtad sila ng kaso nung mga pinangalanan nila, sinong sasalunon? Yung mga senador na nasa likod nila, iniwan sila bigla. Hindi nga sinipot Sino? Sinong tutulong sa kanila ngayon? Itinadtad sila ng kaso ng mga pinagpangalanan nila, isa-isa. Nawala si Marcoleta, nawala si Alan, nawala si Pia. Pumunta si Ivy, di naman pinapasok kasi walang kwenta, balingbing. Ito, pakinggan nyo, mga kababayan. Ito na, ito, mga kababayan, ako. Kaya nga ang tanong ngayon, sinong tutulong sa kanila? Biruin nyo, napakadaming kaso po niyan, mga kababayan, Diyos ko po, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3, 4, 5. Ito, ang dami. Isang tao, tag-12 count. Iba-ibang kaso. Tila iniwan umano sa ere ang 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico na mga senador na nag-udyok sa kanila na lumantad. Ayon kay Congressman Benny Abante, ang 18 pa ang haharap ngayon sa kabilang kasong inihain ng mga isinasangkot nila sa flood control scandal. Nagbabalik si... Ngayon, tatanungin ko kayo, paano yung kasong tagtad sila ngayon? Si Baligod, yung bagmen na 18. Sinong tutulong sa kanila? Ang sabi nga ni Marcoleta, huling sabi na lang nila. Huling pahayag na lang nila. Saan sila ngayon pagpupulutin? Do you think pakakatakas yung mga yan? Sabi ko nga sa inyo, ang Bureau of Immigration, merong programa ngayon na tinatawag nating KAIS. No? Ang tawag dito mga kababayan, ibig sabihin ng KAIS, ng Bureau of Immigration, na kung saan, kung may kaso ka sa Pilipinas, pagdaan mo sa border, matitrace ang mukha mo, passport mo at fingerprint, patay ka. Wala kang lusutan, maskin si Sara, hindi makakatakas yan. Si Bato, hindi makakatakas yan. Ganun ang programa ni Pangulong Bongbong Marcos na tinatawag nating Civil Aviation Security System. No? Parang upgraded ang Bureau of Immigration ngayon. Hindi lang naiya yan. 11 tawag dito 11 airports, no, 1 seaports sa Zamboanga at meron pang mga
ano yan, tawag dito mga van, no, na nag-iikot. Mga kababayan. Kaya hindi talaga makakatakas yung mga yan. Talagang pag nakulong yung mga bagmen na yan, ewan ko kung tutulungan ng mga senador yan. Sinabi ko sa inyo, yung mga senador na nasa likod nila, yung mga gagayad-gayad, yung ganyan, yung ganon. Wala yan, niwala ka sa akin. Willie Delgado Jr. Ayan. Ang ganyan. Matapos pumalaot ang nagpakilalang 18 dating bodyguard na nagtatagong si Zaldico at nagpakawala ng mga umanay pasabog, tila iniwan naman sa ere ng mga senador na nagsubo sa kanila sa kapahamakan. Ayan. Matapos mauwi na lamang sa isang press conference ang ipinangakong Blue Ribbon Committee hearing kamakailan. Napansin ninyo? Nauwi na lang sa press con. Yung isinasabing blue ribbon ni Marcoleta, iniwan sa ere. Bakit? Si Marcoleta, alam niyo ang nangyari, dumistan siya. Bakit? May kaso rin siya. Sabi ko nga sa inyo, akala siguro nila, mga kababayan, matapang sila, malakas sila, kasi senador sila Ay ngayon, nung nalaman niyang meron na siyang warrant of arrest na sa krami, hindi ko alam sinong magsiserve niyan. Wala, si Marcoleta, dumistan siya. Anytime soon daw, baka damputin na siya, arestuin na siya, huwag daw mawala ng loob. Comedian Vlog, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Ayan, iniwan sa ere. Kawawa. Sabi ko nga sa inyo, itong mga to, sabi, okay lang siguro kung totoo man na 5 million each. Okay lang kung 5 million each, tapos pang piyansa na lang nila Biruin ninyo, ilan na po yung mga personalidad ang nagsampa ng kaso ng mga pinapangalanan nila. Si Sharon Cuneta nga, galit na galit. Sino ba ang nagsampa sa kanila? Unahin ko, Laila de Lima. Hindi, Trillanes. Laila de Lima, Katapang, sino pa? Si Luistro, Abante, Adyong, sino pa? Mga kababayan, yung mga nagsampa ng kaso, si Flavi, si Father Flavi, sino pa? Mga kababayan, meron pa yung congressman ng Iloilo, tapos sino pa yung magsasampa? Marami mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo bawat isa sa kanila merong tag 12 counts na cyber libel. Mga kababayan, si Garin, more than, sabihin natin 15. Everyone, 15 counts of cyber libel. Utang ina mga kababayan, okay lang kung tag 10,000 yan. Paano kung tag 1 billion hinihingi yan bawat isa? Putang inang yan, nga. Kulang pa yung 5 milyon na isinuhol sa kanila. Mga kababayan, ay Diyos ko. Ito pa, continue. Malinaw para kay Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Bienvenido Abante na inabando na umano sila ng mga politikong unang sumuporta sa kanilang aligasyon. Kaya tuloy, posibleng sila lang ang sumalo sa samot-saring kasong posibleng isampa sa kanila na mga personalidad na kanilang isinangkot sa controversial na maleta issue. Tama. Partikular na tinukoy ni Abante ang mga kaalyado ng inalis na Senate President na si Alan Peter Cayetano, kabilang si Senator Rodante Marcoleta na hindi nagpakita noong June 16. Nilinaw kasi ni Abante na illegal na inuudyukan ni dating Congressman Mike Defensor na lumutang sila sa umano'y pagdinig. Naunang inakusahan ng 18 ex-bodyguards ang ilang miyembro ng Kamara, Senado at ilang pang personalidad na tumanggap di umano ng mali-malitang pera mula sa puganting si Zaldico. Mari naman itong itinanggi na mga pinagbibintangang personalidad, kabilang na si Manila Representative Benny Abante. Para kay Abante, ang napurnadang hearing ay lalo lamang nagpalalim, hindi lamang sa mga tanong tungkol sa kredibilidad ng mga aligasyon, kundi maging ang motibo sa likod nito. Ako si Willie Delgado Jr. ng... Diba? Kita nyo mga kababayan, iniwan sila sa ere. Yan ang masaklap sa kanila. Yan ang masaklap sa kanila. Noong una, inudyukan sila. Sige, bahala sa likod ninyo. Nandito kami. Anyari nung hearing nila sa Mandaluyong? Asan yung Blue Ribbon na nangyari naging nauwi sa press con? Asan na si Marcoleta? Nasaan si Cayetano? Iniwan sa ere. Si Defensor.
Napakadaming kaso. Tangin na natagtad. Meron pang kaso si Mike Defensor ngayon, human trafficking, no bill, na walang piyansa. Putang ina. Upo sila. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, ewan ko kung may tutulong sa mga yan. Ang tanong, bayad na bang lahat? Bayad na po ba lahat? O baka kulang pa? Hindi pa ata na ibigay isa-isa. Bakit? Palpak sila eh. Kasi sa lahat ng pinangalanan nila, wala namang nakulong. Sino ba namang tanga magbayad sa kanila? Tapos yung binayaran, walang naipakulong ni isa. Bakit? Sa lahat ba ng pinangalanan nila tumanggap ng maleta, may nakulong ba? Wala. Patay ka diya. 'Di ba?